So, as early as July, ipinalabas natin dun sa La Nina alert na ganito ang posibleng magiging senaryo natin bago matapos ang taon. Sa abiso ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA noon pa mang July, sinabi na nitong posibleng maranasan ang malalakas na mga pag-ulan sa bansa sa huling bahagi ng taon dahil sa La Nina phenomenon. Ibig sabihin, mas marami ang pwedeng ibuhos na ulan ng mga dadaang bagyo at mas malalakas ang epekto nito. Kabilang sa mga factor nito ay ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ o yung pagdami ng mga namumuong kaulapan malapit sa equator. Gayon din ang epekto ng matinding init sa Pacific Ocean na siyang dinadaanan ng bagyo. Kung mas mainit yung temperatura ng dagat na malapit sa atin, mas favorable siya sa mga convective activity at para po mag-intensify itong mga bagyo natin na nararanasan. So, usually yung naranasan natin nagkakaroon ng mga rapid intensification ng ating mga bagyo bago magkaroon siya ng landfall. So, ibig sabihin, lubhang napakainit ng temperatura ng dagat na malapit sa atin. Kapansin-pansin ang pagpasok ng sunod-sunod na bagyo ngayong buwan. Kakapasok pa lang ng bagyong Nika, meron na agad 2 pang low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ang namonitor ng PAGASA. Paliwanag ni Dr. Annalisa Solis, ang head ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA, hindi na umano ito bago. Sa kanilang historical data mula pa noong 1950s, merong nasa 7 senaryo na nasa 6 na bagyo ang sunod-sunod na pumapasok sa bansa at pawang malalakas. Epekto pa rin anya ito ng La Nina phenomenon. Pero ito po ay hindi unusual. In fact, marami na pong mga event na ito ay nangyari. So kung titingnan natin, mga around 7 events sa buwan ng November na nagkaroon tayo ng mga 3 to 5 na bagyo at yung iba po dito ay sunod-sunod during weak La Nina condition. Sa ngayon, hindi pa ganap na nabubuo ang La Nina. Ang nararanasan ngayon ay La Nina-like phenomenon. Posible anyang sa susunod na mga linggo ay maranasan pa rin ang malalakas at sunod-sunod na bagyo. Inaasahan na mas lalakas pa ang mga bagyo kung tuluyan ng idedeklara ang La Nina season. So nakikita natin na ganito yung karakteristik po talaga ng ating mga bagyo, lalong-lalo na po pag October, November, December. Ang abiso ng PAGASA sa publiko, makinig sa mga balita para maging updated sa pagpasok ng mga bagyo. Mas maaga na umano silang nagbibigay ng abiso at babala sa publiko upang agad na makalikas para hindi masalanta ng bagyo. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.